Timbog sa entrapment operation ng isang nambudol umano sa dalawang negosyante sa Calasiao, Pangasinan. Makibalita tayo kay Kim Bandarlipe ng RTV Balitang Amyanan. Nabiktima ang isang dealer ng bigas at isang rice retailer ng umano'y budol-budol gang sa Calasiao, Pangasinan. Unang nabiktima ng sospek na si Grace Vigilia alias LV De Vera, si Aling Arsenia hindi niya tunay na pangalan. Inalok umano ng sospek si Aling Arsenia na susuplayan niya ng palay at kailangan na raw magbigay ng paunang bayad. Inaabot ko yung 70,000 kasama na yung kinuha niya CP ko. Ang pagkaalam ko po, babalik siya doon sa pinapastimbang niya. Pero yung asawa ko, tinatawagan na ako, hindi na ako makontak dahil hawak na niya yung CP ko. Ginamit din ng sospek ang ninakaw na cellphone para makakuha ng pera sa mga rice retailer na sinusuplayan ni Aling Arsenia. Gamit ang cellphone ni Aling Arsenia, nagpadala ng text message ang sospek sa isa pang biktimang si Aling Lourdes, di tunay na pangalan, at sinabing ibigay ang bayad sa umano'y pamangkin niya na si LV De Vera. Mayroon pang pinirmahan sa listahan ng biktima ang sospek bilang patunay na nagbigay siya ng pera. Ang alakala ko, nakatransaction ko yung dealer ko sa Malagkit. Tapos, nagkataon naman na ninakaw pala yun. Hindi ko alam na yung swindler na ang kausap ko. Hindi pa nakontento ang sospek sa nakuhang pera at sinabing namatay na umano ang kanyang pahin na si Aling Arsenia. Kaya humingi muli siya ng pera gamit ang nakaw na cellphone. Humihingi ng 20,000. Ang available ko lang noon sa available ko lang ng 15,000. Nalaman na lang ng dalawang biktima na naloko sila nang puntahan ni Aling Arsenia si Aling Lourdes at nalaman ng huli na buhay pa siya. Dahil dito, agad nagsagawa ng entrapment operation ang mga biktima kasama ang ilang residente. Kunwaring magbibigay ulit sila ng pera sa sospek para makorner ito. Tagumpay ang operasyon at nahuli ang sospek. Dinala agad ang sospek sa himpilan ng pulisya. Mariing itinanggi ng sospek ang paratang. Ang kakontak na po niya, ma'am, yung kasama kong babae, ma'am. Kasi kinuha po nila sa akin yung cellphone. Ako po, ma'am, ang inutusan. Sa kabuuan, nakakuha ng mahigit 130,000 pesos ang sospek na mahaharap sa kaukulang kaso. Unang-una, huwag po magtitiwala sa mga hindi po kilalang tao. At the same time, siguraduhin ang yung totoong taong gusto mong makaharap. Kim Bandarlipe, Nagbabalita, Pilipinas.